Good day mga kabikaming. Dumadaan na tayo ngayon sa panahon ng tag-ulan at ito na yung panahon na hindi tayo masyado nakakapag-ride. O kahit hindi tag-ulan, minsan dumarating yung panahon na natatambakan tayo ng maraming trabaho o namang kaabalahan o kaya nagkakasakit. Kaya kahit maaraw, hindi pa rin tayo makapag-ride. Kapag matagal na tayo hindi nakakapag-ride, dumarating tayo sa punto na nasasanay na tayo na hindi pumapadyak. Lalo na kung meron kang motorsiklo o e-bike o ano pa mga sasakyan de motor. Kumbaga, nawawala na sa routine mo yung pagbibisikleta kahit malang every weekend. Sinasabi mo sa sarili mo na gusto kong pumadyak pero at the back of your mind, sinasabi mo rin na bakit ako magpapakapagod sa pagpadyak meron naman akong motorsiklo, afford ko naman ang gasolina. Unti-unti nang nawawala ang pagmamahal mo sa pagbibisikleta. Kaya naman, lumipas na ang ilang linggo at inabot na ng ilang buwan at di mo man lang mahawakan ang iyong bisikleta hanggang umabot na sa punto na nakita ko na ang dati mong pinakamamahal na bike sa Facebook Marketplace. For sale na sa napakababang halaga. Bakit? RFS, quit bike. RFS, nakatambak na lang. Nakakalungkot. Meron pa tayong magagawa para maiwasan nating umabot tayo sa ganitong punto. In this short video ay pag-usapan natin kung ano na ba yung mga pwede nating gawin, isipin at sabihin sa ating sarili upang maingganyo tayong magpatuloy sa pagbibisikleta o magsimula muli. Tingnan natin yung mga suggestion na mga kapadyak natin sa ating channel. Sabi ni Ninja Dogo, healthy living, wag puro motor at kotse, papawis din pag may time. Sabi ni Iyak ka na lang, blood pressure monitoring, pag mataas, obligado magbike. Penose, bro, health po. At sabi ni XP Reflex 626, exercise at libre yung pamasahe. Mahal ang pamasahe. At sabi ni Darajan Pastor, ako po sir, bike to work. Madaming benefits. Tipid sa pamasahe at gasolina, exercise na rin, panalo sa kalusugan, stress reliever, fresh ang isip pagdating sa work, eco-friendly, nakakatulong sa environment. At sabi naman ni Lito Ramirez, kumain ng madami at magpataba, at least may reason na ako para mag-enganyong magbike. So ito yung mga naisip ng mga kapadyak natin at naisip ko rin na makakaengganyo sa atin para magpatuloy magbisikleta o magbisikleta muli. Number 1, isipin mo mabuti ito sa iyong kalusugan. Ayon sa halos lahat ng comments, ito ang number 1 na dahilan kung bakit sila nagbibisikleta. Ang pagbibisikleta ay isang napakabuting ehersisyo kaya nakabubuti sa kalusugan. Baka may sasabi dyan, mas mabuti ang pagtakbo kaysa pagbibisikleta. Hindi ako makikipagtalo dyan dahil mabuti naman talaga ang jogging, running o pagtakbo. Kaya lang, sa mga nagkakaedad tulad ko, in my opinion, hindi mabuti ang pagtakbo palagi o madalas. Dahil malupit sa joints ang pagtakbo. Dahil ito ay high impact exercise. Kailangan salitan mo rin ng low impact exercise na pwedeng maging high intensity tulad ng cycling. Ang isa pang advantage ng pagbibisikleta ay hindi ito boring dahil mas malayo ang mararating mo sa cycling kaysa running. Sa cycling, naensayo ka na, nalilibang ka pa. Kaya napakabuti nito hindi lang sa physical health mo, pati na rin sa mental health mo. Ako'y ginagawa kong parang therapy ang pagbibisikleta dahil napapahinga nito ang aking pag-iisip. Siyempre, makabubuti lang sa kalusugan mo ang cycling kung sasamahan mo ito ng proper diet. Kung medyo may edad ka na o kahit medyo bata-bata pa, bawas-bawasan ng pagkain ng sobrang high carb o matatamis. Dahil pabata ng pabata ngayon ang nagkakaroon ng type 2 diabetes. At iwasan din ang pag-inom ng mga energy drinks like Sting, Cobra, Bacchus o Booster C at marami pang iba. Hindi po kayo iniinom ng mga sikat na siklista o vloggers ay gagayahin nyo na. Pabata ng pabata rin ngayon ang nagkakaroon ng kidney disease. Always eat high protein, animal-based diet para mabilis makarecover ang iyong katawan sa ensayo at makaiwas din sa high blood sugar na pwede mag-cause ng napakaraming sakit. So maglaan ka ng oras sa pag-ehersisyo tulad ng pagbibisikleta. Sabi nga, kapag hindi ka naglaan ng oras para sa iyong kalusugan, tiyak maglalaan ka ng oras para sa iyong karamdaman. Number 2, isipin mo healthy rin ito sa environment. Kung magmomotor ka o magkokotse, ikaw ay magdaragdag ng polusyon sa hangin dahil sa usok na ibubuga ng iyong sasakyan. Kung kaya namang ibisikleta ang pupuntahan mo, wala ka namang bibit-biting malaki o hindi naman maulan o hindi naman kalayuan ang pupuntahan, bakit hindi ka magbisikleta na lang? Baka may nagsasabi dyan, yung e-bike wala namang ibinubugang usok. Alam mo ba na about 60% ng electricity ng Pilipinas ay mula sa mga coal power plant? Coal power plant na nagbubuga ng maraming usok. Siguro, kung solar powered e-bike yan o nagcha-charge ka sa solar power station mo, pwede pang maipagtanggol yan. Pero kung isnasaksak mo yan sa electrical outlet ng bahay mo, contributor din yan sa maraming usok na ibinubuga ng mga coal power plant. So kung kaya na mga bisikleta, mag-bike ka na lang. Number 3, isiping mas makakatipid daw.
Medyo debatable ito dahil meron tayong mga siklista na ka-upgrade, hindi talaga nakakatipid, mas napapagastos pa nga. So hindi palagi nakakatipid sa pagbibisikleta. Pero kung hindi ka mahilig mag-upgrade, ay makakatipid ka talaga sa pagbibisikleta. Dahil nga, hindi ka mamamasahe o hindi ka bibili ng panggasolina ng kotse o motor mo. Kung marami sa atin ang pipiliin mag-bike kaysa magmotor, magkotse, bababa ang demand sa gasolina o diesel. Kung bababa ang demand sa gasolina at diesel, pwedeng bumaba ang presyo ng mga ito. So makakatulong ka na sa pagbaba ng presyo ng gas at totoo makakatipid talaga sa pamasahe at panggas kung di ka addict sa upgrade. Number 4, mag-upgrade kahit paminsan-minsan. Aminin na natin, mas masarap i-ride ang bisikleta kapag may bagong pyesa na mas maganda. Lalo na kung ang upgrade mo ay will improve your comfort and safety sa pagbibisikleta. Pwede ring upgrade na will improve your speed. Talagang nakakaengganyo yan. Ako, ang paborito kong i-upgrade ay ang wheelset o kahit tires lang. Ito yung huli kong upgrade sa aking gravel bike. Ito yung Innova Pro Cobra Skin 29x2.0. Innova Pro Cobra Skin. Ang inner tube niya ay TPU. Tapos meron siyang tire liner na ordinary lamang. So maganda siya ipa-jack kumpara dun sa dati kong ginagamit. Napakabilis niyang mag-accelerate. Talaga nakakaganong pumadjack kapag merong bagong pyesa sa iyong bike. Kapag gulong kasi ang in-upgrade mo, damang-dama mo ang kaibahan. So kung may extra money, bakit hindi mag-upgrade? Maging excited kang sakyan muli ang bike mo kapag may bago rito. Number 5, mangarap mag-long ride. Kapag ikaw ay may checklist na mga gusto mong puntahan, kahit paano ay may engganyo ka rin mag-ride. Narayan yung paghahandaan mo o pananatilihin mo ikaw ay fit na pumadyak para kapag dumating yung pagkakataon na makapag long ride ay handa ka na. Ako po ay paminsan-minsan ay pumapadyak ng at least 3 times a week tuwing hapon, kahit mga 15 kilometers lang na medyo high intensity. Nang sa ganun ay masanay ang katawan ko sa pagod at maging handa kung dumating yung pagkakataon. Number 6, sumali sa mga cycling groups o sa mga yaya rides. Nakaka-encourage din kapag may mga kasama kang pumapadyak. Masaya rin makipag-compete. Masaya rin na kapag dumating kayo sa mahabang ahon ay mabubuhay ang iyong competitive nature. Siyempre, friendly competition lang naman yan. Masaya rin makakilala ka ng iba pang mga tao kapareho ng interest mo at makipagkwentuhan sa kanila tungkol sa bisikleta at buhay. Kung di mo manting yung group ride at ikaw ay soloista, number 7, panoorin mo yung mga paborito mong bike vloggers. Usually, solo ride sila at nakakalayo sila ng pagpadyak. Kaya nakaka-inspire din na kahit paano, nagayahin yung ginagawa nila. Dahil nakikita mong kayang-kaya nila, kahit di na sila ganun kabata, ay kinakaya pa rin nila. Ako, kapag gusto kong ipahinga ang aking pag-iisip, solo ride ako kung saan man, huwag mo intindihin na parang ang hina-hina mo na ngayon at di ka na tulad ng dati na pinapatag mo lang yung mga ahon. Ganun talaga, kailangan mo magsimula uli at eventually, lalakas ka rin. Kailangan mo lang ng kaunting disiplina. So hanggang dito na lamang po. Kung meron pa kayong naisip na pwedeng gawin at isipin para ma-encourage ang ating mga kapadyak o ang iyong sarili na muling pumadyak, paki-comment na lang po sa ibaba. This is Becoming Siklista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and